Kitang-kita yung kalawakan ng Taal Lake. Pero hindi nyo alam, ito palang baba na ito ay simbahan na mismo. Pakaganda pala dito. Yan. Talagang ano siya, yung bato mismo. Dito nga sa parting dulong ito, ayan, yung mga punong kahoy. Tapos may patay na punong kahoy pa dito. Wow. Tingnan nyo naman yung bubong. Ang daming kabag nakasingit doon sa butas. Tapos meron pang tumutubo na balete. Pakaraming dumi ng may kuweba pang maliit dito. Hindi siya tinapala ng anumang simento. Napakataas. Pagkagandang pagmasdan nito mga nirecraft na bato. Napakaganda ng lugar dito. Napakaganda ng pagkakaayos nitong mga bato. Araw na ito ay patungo tayo ngayon sa Simbahang Bato. At bago tayo makarating sa Simbahang Bato ay nadaanan na nga natin itong tinatawag na Taal Lake. Ayan kung makikita nyo, ito yung binintiang malaki, itong nasa unahan, at yung sa parting likod nito ay ito naman yung mismong Bulkang Taal. Ayan napakaganda ng area. Kitang kita yung kalawakan ng Taal Lake. At ito nga yung talagang bininti ang malaki, itong bundok na ito. At kitang-kita nga din dito yung Mount Makulot sa parting likod doon. Okay, good day sa inyo mga idol. Ngayong araw na ito ay nandito tayo ngayon sa Simbahang Bato na matatagpuan nga sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas. Okay, pasukin natin yung Simbahang Bato dito nga sa Laurel, Batangas. Ayan, dito pa lang sa entrada makikita nyo itong kabundukan, yan. Pero sa ilalim niyan, yan na mismo yung Simbahang Bato. Yan, makikita nyo mga punong kahoy, masukal yung paligid. At talagang gubat nga itong lugar na ito ng Simbahang Bato. Ayan, puntahan natin. Pasukin natin yung Simbahang Bato, kung ano nga ba yung meron dyan sa loob niyan mismo. Yung gilid ng Simbahang Bato, ito na mismo. Ayan, napakagandang pagmasdan. Wow. Gubat na gubat itong gilid. Pero hindi nyo alam, ito palang baba na ito ay simbahan na mismo. Talagang batong bato. Gabundok na bato. Dito sa gilid napakarami rin ng mga paninda. Mga pasalubong, mga souvenir, meron dito. At ito nga sa entrada, ito na yung Simbahang Bato. Meron mga ilang hardin dito sa harap. Meron mga ilang bulaklak tayong makikita. Ito. Ano bang tawag sa bulaklak na to? Ang tawag namin dito ay alas 10. Kaya natawag namin itong bulaklak na alas 10 dahil kapag oras ng alas 10 sa umaga ay bumubuka ito. At kapag hapon na, yan, tumitiklop na uli siya. Saan kami daan? Yan. Dito na tayo mismo sa loob ng Simbahang Bato. Okay, napakaganda pala dito. Yan. Wow. Yan. Talagang ano siya, yung bato mismo. Hindi siya talaga simento. Para siyang kuweba.
Wow. Ito nga papasok sa loob, hindi naman siya masyadong kalaliman ha. Medyo mababaw siya. Hindi siya masyadong malayo. Tama lang. Dito nga sa parting dulong ito, ayan, yung mga punong kahoy. Hindi ka delikado rito tumapat. Kasi baka biglang may bumagsak na bato. Delikado sa tao. Ayan, tulad nito. Yung maliliit na bagay na bato na pwedeng tumipak. Baka pwedeng bumagsak yan sa ulo ng tao. Napakataas pa naman. Tapos kapag araw ng weekdays ay halos kukunti lang yung mga pumupunta rito. Siguro kapag kalinggo ay dinadagsa itong lugar na ito. Yan, meron pa mga tirikan ng kandila dito. Yan, ito na mismo yung loob. Yan, napakaganda ng lugar. Mga rebolto. Yan o. Tingin ko kapag umuulan ay talagang mababasa rin yung mga tao dito. Dahil mababaw nga itong pinakang kuweba, pwedeng pumasok yung ulan. Lalong-lalo na sa parting ito. Lalo kung may hangin, lalo na papasok yung buga ng hangin, talagang basa dito sa parting loob na ito. Ganda. Tapos may patay na punong kahoy pa dito. Meron. Wow. Tingnan nyo naman yung bubong. Talagang bato. Tapos dito meron pang dumi ng kabag. Na talagang pinipisto ng kabag ito kapag kagabi. Ay, hindi pala. Ayan, ang dami kabag. Yan, hindi lang makita sa camera. Ang daming kabag nakasingit sa butas. Yan o. Pakaganda ng lugar dito sa simbahang bato mismo. Yan. Tapos meron pang tumutubo na balete dito sa loob. Pakaraming dumi ng kabag. Ang daming kabag pala dito sa mga maliliit na butas. Eto, mga rebolto. Napakarami ditong rebolto. Tapos donation box. Yan o. May kuweba pang maliit dito. Yan, daming rebolto dito. Tapos mainit din dito sa lugar dahil hindi nga nasasakop nung bubong na bato itong loob mismo ng simbahang bato. Kaya mainit din sa lugar dito. Ayan, talagang pagpupunta rito ay kailangan din natin ng payong. Lalo na kapag umulan. Wow.
Talagang hindi siya tinapala ng anumang simento. Itong bato na ito. Paano kapag mayroon na tatanggal na maliliit na bagay na bato? Yan, oh. Napakataas. Yes sir, good morning po. Ay, Pangalan mo sa ano yan? YouTube? Kuya Joe sir, Kuya Joe. Kuya Jo? Opo, kayo? Hindi man, ano pa siya lang, galing sa ano, Bicol. Galing kayong Bicol. Oh, layo nyo naman. Kaya sabi na, pa siya lang, nag-vlog yata. Kaya, Oh. Bicol kayo talaga mismo galing. Sinadya. Oh, layo. Sinadya nyo lang talaga ito. Oo. Kayong Monte Maria po. Asak. Ano, isang araw nyo lang inikot. Oh, pwede kayo makuha dito. Sige. Oh, mayroon kayo mga isa shout out. hello, shoutout sa mga taga Bicol dyan. Oh. Dito na kami ngayon sa Batangas, sa Simbahang Bato. Pasyal na kayo dito, napakaganda. Oh, ano pangalan nyo sir? My name is Noni. Ito nga yung ano, aking paniya. Po, hello. Okay. Dito po kami sa Batangas. Ayan oh, yung mga taga Bicol region, no? Baco City. Tabako, yan. Nandito sila ma'am, sila sir. Napakalayo ng mga biniyahin nila. Talagang pag gustong puntahan itong mga ganitong lugar, ay walang imposible sa kanila. Tingnan nyo naman sila. Nakarating. Kahit masama yung panahon, di ba? O kahit maulan, diretso biyahe tuloy. Ayan kaya. Ano kayo sir? Mag-ano kayo? O Ano po? Ano yan? para nag-iisip pa? Ano yan? Hindi, partner. Partner. Okay, okay. Hindi pag-asawa kasi doon. Pag-asawa nga, ganun. Galing na po kayong Monte Maria. Doon sa Glasswalk. Okay. Tapos papunta naman Tagaytay. Oh, wow. Magkano ang apelyido niyo sir? Iyak ko na. Ito naman, Pinya Pinyapiel. Hindi ko makilala yung mga apelyido niyo. Ragay. Pero isang lugar ka lang kayo. Hindi po. Kamsur po sa Sure, Ragay. ito talaga. Malalayo. Tabako. Talaga naman. Malalayo ang what? Wala kayong kakilala dito sa lugar dito? Wala po. Google Map lang po. Okay. Gamit lang yung mga May Facebook po. Yung Facebook. Meron din, pero mas malimit ako sa YouTube eh. YouTube sa iyo. Ay, 1, 2, 3. Ay, ba talaga yayaman ng cellphone? 1, 2, 3. Ito lang. Kayo mga dua? Ano? 1, 2, 3. O, kamu naman siya. 1, 2, 3. Okay po. Okay. Thank you po so much. Thank you ma'am, thank you. Okay, thank you. Okay po, sir. Okay, ingat kayo ah. Gawa-gawa. Thank you po ah. Oh. Dito na kami. Salamat, salamat. Po. Sige, sige. Yan, dito sa parting gilid, meron naman dito nga parang swimming pool, no? Oh. Meron mga pera. Yan oh, baba tayo dito. Yan. Yan oh. Napakagandang pagmasdan nito mga nirecraft na bato. Yan, ito talagang man-made na itong area na ito. Hindi katulad nito na talagang kalikasan ang gumawa nito. Ayan oh. May ilang barya. Wala siyang isda, no? Tanging rebulto lang ng palaka ang meron dito. Ito yung gilid, oh. Talaga naman, oh. Literal talaga na bato. Ayan, oh. Yan. Napakaganda ng lugar dito. Napakaganda ng pagkakaayos nitong mga bato. Taas. Saan pa ba may daan dito?
Yeah. Ganda ng lugar. Pwede kang dumaan dito eh. Kaya lang nakakatakot. Masyadong matarik. Dito may rebulto din. Oh, meron din ditong ano ah. Baka dito may isda. Ah, wala. Ayun, may ilang isda rito. 5 isda. Maliliit nga lang. Yan o. Talagang kumakapit yung mga damo rito sa gilid ng simbahan. Ay, ito pala CR. May mga CR din naman pala rito. Eh ma'am, good morning po. Ma'am, kailan ito nabuo? Aring simbahan na ito? Kailan po nabuo yan? 1974 ho yan. 1974 ma'am. Ibig sabihin ma'am, noong 1974, itong simbahan na ito ay meron ng mga rebulto na nakalagay. Oh, Pero nung hindi pa ma'am ito simbahan, ano kaya ito ma'am? Lugar na ito? ayan yung masuka lang ang lugar na yan. Masukal po ma'am. Sino kaya ma'am ang nagpasimula nitong simbahang bato na ito? Ayan yung gawa ng mga basihal, mga krusilista. Mga konsyal ma'am ang gumawa po nito. Konsyal ma'am ng Barangay San Gabriel. Mga krusilista. Tapos ngayon nga talagang napakaganda na develop na ng maayos. Ma'am, tanong ko lang no, di ba ito ay mga bato? Hindi ba delikado yan ma'am na bumagsak doon sa mga nagsisimba? Yan ho yung batong kasapulan ng simbahang iyan. Wala pong bumabagsak dyan? Kahit maliit ma'am? Kahoy ho. Kahoy lang po. Meron din naman pa yung mga ganggasapok na, na bato. Yun ma'am, kapag umuulan, hindi ba nakakabasa sa loob? Hindi. Yan lang ang labas na. Ang galing no? Okay. Ma'am, anong pangalan niyo po ma'am? Bini ho. Bini po. Anong apelyido po ma'am? Atienza ho. Kayo ma'am yung nangangalaga dito ng simbahan bato. Okay. Sige ma'am, salamat po ma'am ha. Opo. Itong simbahan sa bato ay hindi lang mga Pilipino yung pumupunta rito. Kung mapapansin nyo, meron din mga foreigner na pumupunta rito. Hindi ko alam kung nagsisimba sila o namamasya lamang dito sa simbahang bato. Yeah, so dito ay medyo kukunti nga yung mga pumupuntang tao dito. Hindi ko lang alam, baka siguro weekdays ngayon. Siguro kapag linggo ay maraming nagpupuntahan dito. At isa pa yung challenge dito ay mahirap yung pagpunta dito dahil maraming pasikot-sikot at papasok nga ito sa papuntang bundok, no? Dito sa Barangay San Gabriel, Laurel, Batangas. Pero ano naman, nakukuha naman sa Google Map yung way papunta dito sa simbahang bato. Kaya ay matutuntun nyo din sa pamamagitan ng Google Map. Yun nga lang, medyo may lugar na mahina ang signal. Tulad dito, mahina ang signal. Hindi rin ako maka-open ng mga tulad ng internet.